Katiwala ng bahay. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Mando. Ako ay dating tagapag-alaga ng isang matandang lalaki. Naging caretaker din ako sa bahay na naiwan niya nung siya ay namatay. Di ko na po babanggitin ang lugar kung saan ako nagtatrabaho dahil ang lugar po na ito ay prone sa aksidente. Baka lalong dumami ang matakot. Gusto ko lang pong ibahagi ang naging karanasan ko sa bahay na ito noong inaalagaan ko pa ang matanda. Mabigat po talaga ang pakiramdam ko sa bahay niya. Unang tapak ko pa lang sa loob. Ramdam na ramdam ko ang negative energy sa loob ng bahay. Sa labas naman po ay nararamdaman ko ang mga pumapasok na negative energy dahil sa kalsada nitong tumbok na tumbok sa bahay. Nasabi ko pong tumbok dahil nakatutok ang mismong pintuan ng bahay sa kalsadang paletrang T. Naniniwala akong malas ang ganoong pagkakatayo ng bahay dahil palagi akong sinasabihan ng kaibigan kong dating alalay ng isang feng shui expert. Dahil sa kanya, nalalaman ko ang mga malas at kung paano ito susolusyonan. Pero ang bahay po na yun ay hindi naman sa akin. Magtatrabaho lang ako, kaya hindi ko pwedeng pakialaman. Nakakaramdam po talaga ako ng mga energy at mga entity. Pero hindi naman po ako nakakakita. Malakas lang po talaga ang pakiramdam ko. 2006 nang alagaan ko ang matanda. Ang sabi sa akin ng anak niyang babae, may sakit na ang tatay nila. Diabetic po ito. Kailangan niya ng kasama sa bahay. 2 po ang anak ng matanda at parehong may sarili ng pamilya. Nagtataka ako noon kung bakit wala sa kanila ang nakatira sa bahay para may kasama ang tatay nila. Hindi ako nagtanong dahil ayaw kong makialam sa private life nila. Inisip ko na baka ayaw ng tatay nila na pumisan sa kanila kaya naiwan na lang sa bahay ng mag-isa. Pero nang may katagalan na ako sa bahay na yun, naging kaibigan ko na ang ilang mga kapitbahay. Stay-in po kasi ako, Sir Jupiter, dahil mas tipid kaysa mangupahan ako o mag-uwian sa amin. Medyo malayo po. Ilang sakay din ang biyahe. Ang kwento ng mga kapitbahay sa akin, babaero daw ang matanda. Iniwan ang asawa at anak at sumama sa ibang babae. Ilang beses daw itong ginawa hanggang sa magalit na ang mga anak. Nakamatayan na ng asawa niya ang ganoong gawain ng matandang lalaki. At nung tuluyan ng iniwan ng huling babae niya, wala nang nag-alaga sa kanya kahit pa bumalik sa kanilang bahay. Kaya ang nangyari, mag-isa na siyang namumuhay. Ganun pa man para sa akin, mabait pa rin sa kanya ang mga anak dahil ikinuha pa siya ng mag-aalaga kahit paano. Natatandaan ko pa ang unang araw ko sa bahay na yun. Pagpasok ko sa loob ay nakaramdam na ako ng mabigat na puwersa at para akong
kinakapos ng paghinga. Parang may puwersang tumutulak sa akin na lumabas ng bahay. Habang nagtatagal ako sa bahay na yun ay pabigat ng pabigat ang pakiramdam ko. Pero dahil nga trabaho ang aking papasukin, gumawa na lang ako ng paraan para mawala ang mabigat na pakiramdam. Habang inililibot ako ng matanda sa kabuuan ng bahay niya, patingin-tingin ako sa paligid. Hanggang sa nakita ko ang isang altar. Tinanong ko ang matanda kung may nagsisindi ba ng kandila sa altar. Sabi niya, wala raw. Wala na raw mag-aasikaso at hindi naman daw siya nagdadasal. Kaya hindi na niya pinapansin ang altar kahit pa may puon doon. Kaya po mula nung doon na ako tumira sa bahay niya, tuwing hapon sinisindihan ko na ang altar at nag-aalay na rin ako ng dasal. Dahil doon, nabawasan ang bigat ng pakiramdam ko sa bahay. Dahil ako lang din ang kasama ng matanda sa bahay na yon, ako na rin ang naglilinis ng bahay. Ayoko naman kasing tumira doon tapos makalat at madumi ang bahay. Naintindihan ko ang matanda na hindi na niya magawa kasi hirap na rin siya sa kanyang katawan. Medyo mataba po siya. Manas ang binti hanggang paa. Painot-inot kung maglakad. Kaya sa unang linggo ko po sa bahay na yun, naglinis po talaga ako sa buong bahay hanggang sa bakuran. Sa paglilinis ko, napansin ko ang poison arrow sa mismong kwarto ng matanda. Ang poison arrow po, Sir Jupiter, ay kanto ng haligi o design ng interior ng bahay. Ang sabi ng kaibigan ko, masama raw na may ganito sa loob ng bahay dahil magiging sakitin ang nakatira. Humahatag rin daw ito ng negative energy. Doon ko na naunawaan kung bakit ganoon na lang kabigat ang pakiramdam ko sa bahay na yun dahil ang dami pong poison arrow akong nakita. Dalawang palapag ang bahay. Sa ibaba naroon ang salas, kusina at may isang kwarto na dati raw kwarto ng mga katulong nila noon at sa tabi nito ay banyo. Sa itaas naman ang iba pang mga kwarto na dati namang silid ng mga anak ng matanda. Naroon din ang master's bedroom kung nasaan dating tinutulugan ng matanda. Pero dahil sa karamdaman niya, hindi na niya kayang mag-akyat baba, kaya doon na siya natutulog sa dating kwarto ng katulong nila noon. Dahil dalawa lang kami ng matanda sa bahay na yun, sinabihan niya ako na pwedeng sa itaas ako ng bahay magkwarto kung gusto ko. Pinili ko ang kwarto ng mga anak niya. Doon lang ako naglalagay ng gamit pero hindi ko tinutulugan ang silid na yun. Mas natutulog ako sa sala para madali akong nakakapunta sa silid ng matanda kapag kailangan niya ng tulong. Saka ayaw ko ring matulog ng mag-isa sa itaas. Pakiramdam ko, may kasama akong iba. May mga gabing hindi ako makatulog. May mga naririnig akong ingay. Dahil magkadikit lang ang sala at kusina, dinig na dinig ko ang mga kubyertos na parang hinahawakan lang para gumawa ng ingay.
May mga upuan sa kusina na hinihila. Mayroon pa akong naririnig na umuubo minsan. Dahil nga may kakayahan akong makarinig ng mga ganoong ingay, hindi na ako natatakot, maliban na lang kapag nasasamahan ng mabigat na enerhiya. Para makatulog ako ng maayos, nagpapatugtog na lang ako o kaya minsan ay nagsusuot ng headset. Madaling araw nang may kumatok sa pinto. Napamulagat ako bigla kasi inisip kong si Aling Marisol yun, kaya tinanong ko kung ano ang kailangan niya. Pero walang sumasagot. Si Aling Marisol lang kasi ang kapitbahay na nakapalagayan ko ng loob. Maaga siyang gumigising at minsan ay kumakatok talaga siya sa pinto, lalo kung pupunta siya sa palengke dahil nagpapasabay ako ng gusto kong bilhin. Tumayo na ako para buksan na sana ang pinto nang marinig kong umungol ang matanda sa kwarto. Kakaiba ang ungol niya. Sobrang lakas na parang natataranta, kaya imbis na buksan ang pinto, ay siya ang pinuntahan ko. Pagkalapit ko ay agad niyang hinawakan ang aking kamay. Masyadong mahigpit ng pagkakahawak niya sa akin. Nanginginig din ang kanyang kamay. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding takot. Nilibot ko ng tingin ang kwarto niya para hanapin kung ano ang kanyang kinatatakutan. Wala naman akong nakita, pero ramdam kong may ibang naroon sa kanyang silid. Umiiling siya at halos paiyak na nang tingnan ko ulit. Palagay ko ay may nakikita siya. Akala ko rin ay inaatake siya sa puso dahil sa takot. Nahihirapan kasi siyang huminga at kinakabog ng kamao ang sariling dibdib, kaya nagsisigaw ako ng tulong. Dahil si Aling Marisol ang malapit naming kapitbahay, kaagad siyang nagpunta kasama ang asawa niya. Kumalma na ang matanda nang matapos ang ilang minuto. Tumayo na siya at doon na lang sa sofa nahiga. Nag-usap naman kami ni Aling Marisol sa kusina habang nagkakape. Sinabi ko kay Aling Marisol na may kumatok sa pinto at akala ko ay siya yun. Sabi niya sa akin, huwag ko raw bubuksan ang pinto kapag ganoon kasi ibig sabihin daw nun ay pinapapasok ko sa loob ang kumakatok sa labas. Mahigit 1 buwan na ako sa bahay na yun nang magkaroon ng aksidente sa tapat ng bahay. May motorsiklo na sumalpok sa bakod ng bahay. Patay yung driver, pati na ang angkas nito. Maghahating gabi nangyari yun. Nasira ang bakod ng bakuran. Gawa lang yun sa kawayan. Matagal na raw ang bakod na yun, sabi ng matanda, kaya sobrang marupok na. Lasing daw ang driver, kaya na-aksidente, sabi ng mga kapitbahay. Masyado daw mabilis magpatakbo ang driver. Dahil nasira na ang bakod, itinawag ko yon sa anak ng matanda. Ang sabi nito, ipapatanggal na lang niya. Hindi na raw lalagyan ng bakod dahil gagastusan lang. Wala namang nakatira sa bahay. Inilaban ko pa sa anak ng matanda na dapat ay may bakod ang bakuran para may harang ang tumbok na kalsada.
pero ayaw talagang pumayag. Di naman daw siya naniniwala sa mga pamahiin o kasabihan. Nagulat ako nang marinig kong pinag-uusapan ng mga kapitbahay namin ang nangyaring aksidente. Kaya nung nag-alisan sila, tinawag ko si Aling Marisol. Sabi niya, nanguha na naman daw ng buhay ang tumbok na kalsada. Kaya nadisgrasya yung nakamotor. Kwento pa niya ay marami na raw nadidisgrasya sa mismong tapat ng bahay. Minsan ay milagrong nakakaligtas, pero madalas ay nasasawi ang mga naaaksidente. Kinilabutan ako sa kwentong yun ni Aling Marisol. Isang araw habang nanonood kami ng matandang inaalagaan ko, may narinig akong tumatawag ng tulong sa tapat ng bahay. Sinilip ko muna sa bintana kung sino ang tumatawag. Nakita ko ang dalawang taong nakatayo sa may sirang bakod, doon sa bandang pinagbanggaan ng motor. Humihingi sila ng tulong kaya naman bumaba ako para tingnan sila. Pero nang papalapit na ako, wala na sila doon. Nagtataka ako kung bakit bigla na lang silang nawala matapos humingi ng tulong. Tapos, naalala ko yung aksidenteng nangyari. Mabilis pa sa 4:00 akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Pagkapasok ay kaagad kong isinara ang pinto. Saka naman ako may narinig na kumatok ng 3 beses. Sa takot ko ay inilak ko ang pinto saka bumalik sa tabi ng matanda. Tiningnan pa niya ako at tinanong kung ano raw ang nangyayari. Bakit daw ako lumabas? Sinabi ko sa kanya ang naranasan ko. Tapos tinawanan niya lang ako. Sabi pa niya ako raw ay paramdamin. Huwag ko raw bigyan ng atensyon ng mga ganoon dahil uulit-ulitin na nila ito. Dahil sa sinabi niya, tinanong ko siya kung naririnig niya rin ba ang mga ingay na naririnig ko. Sabi niya, matagal na raw niyang nararanasan ng ganoon at sanay na raw siya. Sabi pa niya may kasama raw siya sa bahay na hindi nakikita. Doon ako lalong kinilabutan. Maya-maya ay narinig ko na naman ang mga tao sa labas. Humihingi na naman sila ng tulong. May sumabay pang kumakatok sa pinto. Biglang nilakasan ng matanda ang volume ng TV. Ilang minuto pa ay si Aling Marisol naman ang tumatawag sa amin. Sumisigaw siya sa may sirang bakod. Tinatanong niya kung bakit daw napakalakas ng ingay sa silid ng matanda. Sinenyasan na ako ng matandang inaalagaan ko na silipin si Aling Marisol. Sumunod naman ako at tumingin sa bintana. Nasa may bakod nga ang kapitbahay namin. Nakatayo siya doon at kinawayan pa ako nang makita niyang nakasilip sa bintana. Nilabas ko siya at kinausap. Ikinuwento ko ang naranasan namin ng matanda. Sabi niya, wala raw talagang pinipiling oras ang mga pagpaparamdam, kaya tibayan ko raw ang loob ko. Pumunta lang daw siya kasi akala niya kung ano na ang nangyayari sa amin dahil maingay daw sa kwarto. Sabi ko wala namang nag-iingay sa kwarto ng matanda maliban na lang sa malakas na volume ng TV.
Pero hindi naman pala tinig sa kalsada ang ingay ng TV. Isa't kalahating taon ko ring inalagaan ang matanda. Hindi po siya namatay sa sakit, kundi sa aksidente. Nagpapaaraw siya sa bakuran. Naglalakad-lakad siya doon. Wala na pong bakod ang bakuran ng bahay dahil pinatanggal na ng anak ng matanda. Habang nagpapaaraw ang matanda ay sumalpok ang humaharurot na motor at tinamaan po siya. Dead on arrival po nang dalhin ko siya sa ospital. Doon ko nalaman na sobrang tindi ng galit sa kanya ng mga anak dahil hindi man lang siya nagawang puntahan sa ospital para silipin. Nagpapadala lang po sila ng pera para panggastos hanggang sa ipakremate ang katawan ng matanda. Opo, Sir Jupiter. Hindi po talaga nagpakita ang mga anak nila hanggang sa makremate ang kanilang ama. Puro sa cellphone lang po ang pag-uusap namin. Kapag may kailangan na panggastos, pinapatawag na lang po nila ako sa kanila. Akala ko ay matatapos na ang trabaho ko dahil wala naman na akong aalagaan. Pero tinawagan po ako ng anak ng matanda. Sinabihan nila akong kung pwede raw ay ako na ang magbantay sa bahay nila. Sanay na naman daw ako doon kaya hindi na ako mahihirapan na ayusin ang bahay. Dahil hirap po akong makahanap ng trabaho, wala po kasi akong tinapos na pag-aaral at may hika pa ako. Kaya hindi pwede sa mga trabahong pwede akong hikain. Maganda po ang offer sa akin ng anak ng matanda kaya pumayag ako. Hindi na rin sila tumanggi sa sinabi kong pag-aayos ng bahay. Ako na raw ang bahala sa bahay. Binigyan din nila ako ng pwesto kung sakaling may uupa na sa bahay. Ang ibaba na lang daw ng bahay ang pauupahan at ang itaas ay okupahan ko. Doon din daw ilagay ang mga gamit para mabakante ang ibaba. Inayos ko po ang bahay. Ang ibang gamit ay ginarage sale ko kagaya ng utos ng anak. Ang master's bedroom po sa itaas ay ginawang tambakan ng gamit at doon ko rin inilagay ang abo ng matanda. Sa kabilang kwarto naman ako natutulog. Nang sinabi kong ipagawa ang bakod ng bahay, sabi ng anak ng matanda, huwag na muna dahil wala pang budget. Saka na lang daw kapag may umuupa na. Mas kinakabahan pa ako sa tumbok na kalsada kaysa sa poison arrow ng bahay dahil nagawan ko naman ang paraan na maitago yun o harangan ng mga gamit. Medyo matagal din bago may umupa sa bahay na yun. Nung wala pang umuupa, umuuwi ako sa amin. Pero pag bumabalik ako, sobrang nagtataka ako dahil ang kapal ng alikabok ng bahay. Marami ding mga bahay ng gagamba. Ilang araw lang akong umuuwi sa amin, pero pagbalik ko ay parang taon ang nakalipas sa kapal ng dumi na dapat linisin. May napansin akong bakas ng paa sa sahig dahil sa alikabok. Maraming bakas ng paa ang naroon. Iba-iba ang sukat ng mga paa. May malalaki, maliliit,
may katamtaman. Akala ko ay wala na akong mararamdaman sa bahay na yun dahil inayos ko na. Pero mali pala ako. Mas lalong dumami ang gumagambala sa bahay. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko sa bahay na yun. Parang ang daming nakatira. Maya-maya pa ay nakaramdam ako na may mahapdi sa likod hanggang tagiliran ko. Nang tingnan ko ito sa salamin ay mayroong 3 malalaking kalmot. Pumunta agad ako sa kaibigan ko. Pakiramdam ko kasi ay iba ang nangyayari. Nang makita niya ang kalmot ko ay pinaganda niya agad ako. Kailangan daw ma-cleanse ang bahay dahil nilagyan na ako ng marka ng nakatira doon. Kapag hindi raw ito ma-cleanse ay mas marami pang mapapahamak at ang ikinatatakot niya ay baka pati ako ay mahila sa hukay. Sinermonan pa niya ako bakit daw hindi ko sinabi sa kanya ang pagiging tumbok ng kalsada at ang nararamdaman kong negatibong enerhiya pati na ang mga poison arrow sa loob ng bahay. Nagmadali kaming pumunta sa bahay. Nagtatakip ng ilong ang kaibigan ko dahil nakakaamoy daw siya ng napakasangsang pero ang naaamoy ko ay amoy alikabok, lumang kahoy at may halong malansa. Nagsindi siya ng matabang insenso. May dinasal siya at pagkatapos ay naglakad na kami para pausukan ang buong bahay. Nagtagal kami sa master's bedroom saka sa kwarto sa ibaba ng bahay kung saan doon nagkakwarto ang matanda nung buhay pa. Sabi niya grabe daw ang pagkakalagay ng poison arrow sa bahay na yun. Lahat daw ay nakaturo sa isang kwarto. Doon nga sa ginamit na kwarto ng matanda. Nagsimulang pausukan ang buong sulok ng kwarto ng matanda. Hindi na raw siya nagtataka kung bakit lumala ng lumala ang sakit ng matanda habang tumatagal. Dahil daw yun sa poison arrow. Nagdadala raw talaga yun ng sakit. Doon ko naisip na kaya siguro lumala ang matanda at nauwi pa sa kailangang may maputol na bahagi ng katawan dahil sa diabetes. Nangitim po talaga ang isang paa niya at kahit wala namang sugat ay para na itong nabubulok. Nangangamoy na ngayon habang nililinis ko. Habang pinauusukan namin ang buong bahay, uminit naman ang katawan ko at mahapdi na rin ang aking balat. Nang nasa sala na kami, doon lang namin tiningnan ang katawan ko. Punong-puno ako ng kalmot, maliliit at malalaki. Napapailing ang kaibigan kong si Peng. Sabi niya ako raw ang gustong kapalit ng masamang entity sa bahay na yun. Natakot talaga ako ng sobra. Nararamdaman ko rin kasi na parang may pumipigil sa katawan ko kapag lumalabas ng bahay. Kabaliktaran nung unang pasok ko na ang aking pakiramdam ay parang may ayaw naman akong papasukin. Habang tumatagal ang ginagawa naming pagki-cleanse, nararamdaman kong may parang nakayakap na sa akin. Pero sabi ni Peng, hindi raw niya hahayaan na may mangyaring masama sa akin kaya tibayan ko raw ang aking loob. May inilabas siyang papel. Idinikit niya yon sa aking noo. Sinabihan niya akong pumikit at ginawa ko naman. Naramdaman kong may ipinahid siya sa katawan ko. Unti-unting lumamig ang mahahapding kalmot sa katawan ko hanggang sa wala na akong maramdamang sakit. Maya-maya pa ay naamoy ko ang insenso niya
para akong nababalutan ng usok at naririnig ko rin siyang nagdarasal habang iniikutan ako. Ilang minutong gano'n ang ginagawa niya hanggang sa maramdaman kong nawawala na ang parang nakayakap sa katawan ko. Nakahinga na rin ako ng maluwag at hindi na rin mainit ang pakiramdam ko. Hanggang sa sinabihan na ako ni Peng na pwede na akong dumilat. Matapos noon ay nagpagpag kami bago ko siya ihatid sa kanila. Sinabihan niya ako na may isa pa siyang problema sa bahay na yun. Hindi raw niya mapaalis ang matanda na nakaupo sa wheelchair. Tinanong ko kung anong itsura ng matanda. Nang ilarawan niya sa akin, tumugma ito sa matandang inalagaan ko. Sabi niya hindi raw ito makatawid dahil may hinihintay raw na kapatawaran ng mga taong naagrabyado nito noong nabubuhay pa. Ang sabi pa niya kung hindi raw niya ito mapapatawid ay maaaring magdulot ito ng disgrasya sa lugar dahil naghahatak ng negatibong enerhiya ang matanda dahil sa sobrang lungkot at pagsisisi sa naging buhay nito. Pero hindi naman mananakit ang matanda, sadyang naghihintay lang sa doon sa bahay na yun. Kaya huwag daw akong matakot kahit paminsan-minsan ay naririnig ko siya o maramdaman. Nakaramdam ako ng awa sa matanda. Kahit patay na ay nahihirapan pa rin siya. Isa pa sa naisip ko ay baka hindi rin niya maiwan ang bahay dahil nandun din ang kanyang abo. Sinubukan kong kumbinsihin ang mga anak ng matanda na patawarin siya at ilibing na ito. Pero hindi pa rin sila umuuwi at ayaw pa rin talaga nila. Sabi nila dapat lang daw sa matanda na hindi mabigyan ng magandang libingan. Wala rin naman daw dadalaw sa kanya. Grabe siguro ang sakit na naranasan ng mga anak niya kaya ganun na lang ang galit nila. Isa pa sa napansin ko kapag kinakausap ko sila, hindi ko man lang narinig na natawag nilang papa o tatay ang matanda. Tinatawag lang nila ito sa pangalan, minsan ay matanda. At tama nga itong kaibigan kong si Peng. Nagdudulot pa rin ng disgrasya ang bahay at ang palaging rason ng motorista o mga nadidisgrasya ay may matanda raw na biglang lumilitaw sa kalsada. Kaya sila nababangga o sumisemplang. Ilang taon na ako sa bahay na yon, Sir Jupiter, pero hanggang ngayon ay hinihintay ko pa rin na ilibing ng mga anak ang abo ng matanda. Ilang beses nang may umupa sa bahay na yon pero umaalis din dahil nararamdaman nila ang matanda. Minsan ay nagrereklamo sa akin dahil may nakikita raw silang multo. Kaya dahil po wala namang nagtatagal sa bahay na yon, naisipan kong doon na lang tumira ang aking pamilya. Maliit na lang ang sinisingil sa akin na upa dahil parang tagabantay lang naman daw ako ng bahay nila. Sa ngayon po, ayos naman ang paninirahan namin sa bahay na yon. Nakokontra naman ang mga malas dahil sinasabihan ako ng kaibigan ko sa mga dapat gawin. Pinalagyan ko rin ng matibay na pader ang bakuran at inilipat ang pintuan. Hindi na ito nakatapat sa kalsada. Naging mabait naman sa akin ang matandang inalagaan ko dahil hindi nga siya nananakot kagaya ng sabi ng kaibigan ko. Ako lang ang nakakaramdam sa kanya minsan. Ang pamilya ko po ay hindi naman siya nararamdaman.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento at marami pong salamat sa pagtanggap nito. More power po sa inyong channel. At pagkatapos naman ng kwentong yon, eto naman ang inyong shoutout portion. Shoutout kay Lani Gagarin, Darren Navi, Rose Day Zalun, Arcel Daugdug, Rogelio Parayao, Andrea Malate, Bobby Ong Sueco, Imelda Pascua, Lay Harvey, Hondrade Eve, at Johnson Pilapil. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.